So ngayon, mga kababayan, eto yung sunod. Nako, eto na nga mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Eto na. Mga kababayan, ito na. Ilang mga kongresista ay ipapaaresto si Robin Padilla. Patay ka din na. Sabi ko nga kahapon eh. Sabi ko nga kahapon mga kababayan. Ilang mga kongresista nais ipaaresto si Robin Padilla. Patay ka diya mga kababayan. Na mga congressman, congresswoman gustong ipaaresto si Robin. Hala, patay ka Robin. Ito, mga kababayan, ako. Ito na. Panis ka diha. Ito, mga kababayan, buksan natin. Patay ka ngayon, Robin. Matapos ang ilang araw na pagiging mailap ay inamin na rin ni Senator Robin Padilla na sasakyan niya ang ginamit sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa. Paniwala naman ng isang eksperto, posibleng maharap sa reklamo ang mambabatas sa kanyang ginawa. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Alas 2:30 ng madaling araw noong May 14 nang mahagip ng CCTV sa loob ng Senate building sila Senator Robin Padilla na pasakay ng isang puting SUV. Kasunod niyan, lumabas ang SUV sa parking at dire-diretsong lumabas sa Senate compound. Mismo ang Department of the Interior and Local Government ang nagsabi na ito ang naging susi para makatakas si Senator Bato. Itinanggi ni Senator Padilla ang issue pero kalaunan, inamin din na sa kanyang sumakay ang nagtatagong senador. Diba? Kita ninyo, napakasinungaling ni Robin. Nung una, itinanggi niya. Kung siya ba ang nagpasakay, siya ba ang nagtakas. Tapos kalauna, nung may mga video na, may mga CCTV na, tsaka umamin. Kung walang video, patay tanggi. Bungul-bungulan, bingi-bingihan. Pasok dito, last dito. Diba? Ayan na, continue. Ito lang sabihin ko doon, nakita nyo na. Sino yung concern, sir, na magkasama po kayo doon? Lumabas po siya sa Senate. Hindi naman AI yun, di ba? Tekum naman si Padilla sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa ngayon. Sabi ng isang law expert, posibleng makasuhan si Senator Padilla dahil sa ginawa niyang pagpapasakay kay Senator Bato kahit alam niyang may arrest warrant ito. Patay. Kung alam ng taong tumulong, may warrant of arrest, di knowingly na siya. Di ba? At intentionally, nakita pa natin siya na tinulungan makakawala ang isang tao. Sumakay sa jeep, sumakay sa kotse, at bigla na lang silang nawala. So, tandaan natin, ang preliminary investigation sa lahat ng krimen, probable cause lang, likelihood lang. Hindi pa ito yung proof beyond the reasonable doubt. Ito yung probability lang na. Pero paliwanag niya, dapat matibay ang naratibo na tinulungan ni Padilla si Bato para makatakas sa batas. Ito na, papasok na yung mga motive, sa ano na yan, criminal law niya, proof beyond reasonable doubt, baka lang sasabihin ni Robin, tinawagan niya ako ng umaga para hatid ko siya sa restaurant. yung mga kwento na lang, para hatid ko lang siya sa bahay niya. Kaibigan ko siya. Hindi rin daw malabo na umakyat hanggang kay Senate President Alan Peter Cayetano ang reklamo. Nilinaw pa ni Santa Maria na hindi pa masasabing nagkasala ang mga senador. At tiyak lang daw ay posible silang masangkot pero mahaba pang investigasyon ang pagdadaanan nito. Hala. Sagot naman ni Padilla kung makikipagtulungan siya sa investigasyon. Ano magagawa? Magko-coordinate po kayo. Nauna nang iginigiit ng mga kaalyado ni Senator Bato na hindi tumakas ang senador dahil hindi valid ang arrest warrant at wala siyang nilalabag na batas. Hindi daw valid. So, anong ibig sabihin ng inanunsyo ng Supreme Court? Anong ibig sabihin ng inanunsyo ng DOJ kung hindi valid yun? So, ibig sabihin yun bang nagsalita sa DOJ at sa Supreme Court, robot? Hindi daw valid ang warrant. Nako, sa inyo, kasi abogado kayo eh. Kaya nga tawang-tawa si Sis Drilon eh. Tinawanan si Jamie Bundok eh. 'Di ba? Sabi ni Jamie Bundok, bakit daw si Trillanes bit-bit ang warrant? Bakit daw silang abogado ni Bato bawal?
alam nyo, kung mga bago pa kay abogado, mag-aral muna kayo para maalam ninyo. Na, bakit daw si Bato, bakit daw si Trillanes, kaya naman daw bitbitin ang warrant ni Bato galing ICC. Bakit daw sila hindi pwede na humawak sa warrant? Ganito lang yan mga kababayan. Di ba kapag inaresto ka, anong ibabasa sa'yo? Di ba warrant of arrest? Ikaw ba si Kenry? Yes po. Ikaw po ay manahimik kasi lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Kung wala kang abogado, kayang mag-supply ang gobyerno sa'yo at ayan ay ang PAW. Ngayon, kung sa medico legal naman, kung wala kang pang-doktor, kasi wala kang ikagasto, ang gobyerno ang sasagot sa'yo para sa medico legal. Diba? Ang tawag dyan, Miranda rights. So ngayon mga kababayan, doon pa lang nakalagay, lahat ng sasabihin mo ay pwedeng magamit laban sa'yo. Bakit mag-request si Jimmy Bundok na sila na lang daw ang magbigay ng warrant or magpa-implement ng warrant kay Bato? Hindi po pwede yun mga kababayan. Hindi po pwede yun na abogado ka ng akusado, hahawakan mo yung warrant para implement mo sa kanya. Diyos ko, sino ba namang tangang abogado na hahawak ng warrant of arrest sa kanyang kliyente? Malamang kung ako abogado, nung punitin ko yan. Bakit? Bugado nga ako para ipanalo ko siya kahit mali Tapos, kukunin ko yung warrant para ihuli ko sa kliyente ko. Sinong kliyenteng magbayad sa'yo kung ganon? Tanga-tanga lang. Diba? Tanga-tanga lang. Kung ako abogado, hawak ko si Bato. Do you think kung ako abogado ni Bato, kukunin ko ba yung warrant para implement ko kay Bato? Malamang hindi. Kaya nga kinuha ako ni Batong abogado para ipagtanggol siya. Tapos ngayon, ako abogado, hawakan ko yung warrant para alistuhin siya. Tanga lang. Diba? Mga kababayan, tanga-tanga lang. Sinong abogadong gagawa ng ganyan? Halimbawa, ako abogado, nakasaksak yung kliyente ko. Gusto kong manalo yung kliyente ko, tapos sasabihin ko na lang doon sa pulis, sir, ako na lang hawak ng warrant, sir, ako na lang mag-aresto sa kanya, ako na lang magbasa. Ba't kinuha pa akong abogado kung ganun lang din naman? Diba? Kawawa naman yung magiging kliyente ko kung ganun. Binayaran ako magkano acceptance fee sa abogado ngayon, 100K ang pinakamababa. Tapos, magdating sa warrant, sasabihin ko na lang, sir, ako na lang magpa-implement ng warrant niya. O sige, dyan na, hantay kayo dyan ha, akin na yung warrant, ibasa ko sa kanya. Ba't ako kukunin pang abogado ng kliyente ko kung ganun lang din naman ang kalabasan? Diba? Putang ina, kaya nga talaga DDS sila Kasi yung mga DDS, mga kababayan, pag nagsama-sama yan, nakakabuo yan Diba? Kukunin mo yung warrant kasi ikaw na lang magpa-implement ng warrant sa kliyente mo. Di kung ako kay Bato, hindi na kita bayaran. Bakit? Ano yun? Binayaran kita para ipagtanggol at iligtas mo ko sa kaso, tapos ngayon kukunin mo yung warrant para i-arestuhin ako. Tanga lang. Diba? Kaya tawang-tawa si Sis Drilon. Kaya sabi niya, ma'am, huwag mong ganyanin, ma'am. Huwag niyo kong ganyanin. Abogadi po kami. Hindi po, Ma'am Ilina. Ayan pong tumutunog ay electric fan po yan. Diba? Apakatanga-tanga lang Apakabubo lang talaga Diba? Saan ka nakakita mga kababayan? Kukuha ka ng abogado, tapos yung abogado mo, imbis na ipanalo ka sa kaso, ang gagawin, akin na po yung warrant ng kliyente ko, ako na lang maghuli. May ganun? May ganun ba yun? Marami ka pang kakaining bigas alam niyo kung maraming abogado magre-react at natatawa kay Jimmy Bundok, sa totoo lang. Hindi ako abogado hindi man ako nakapagtapos. Pero sa totoo lang mga kababayan, walang ganun. Dapat, halimbawa may warrant yan, huwag kang pumayag na may warrant yan. Bakit? Ang ipilit mo ay ihiring, huwag warrant. Pero anong ginawa nila? Sila na lang daw ang kukuha ng warrant at sila na lang ang mag-serve kay Bato. Kung ako abogado ni Bato, punitin ko yun. Bakit? Hindi po pwede. Kaya nga binayaran mo kung daan-daan libo Kaya nga, para hindi ka makulong, hindi ka makaswan, absuelto ka, tapos kukunin ko yung warrant para sa'yo. Na baka masapok ka ni Bato kung ganun, di ba? My God. Yan ba yung 9 years?
na pag-aralan? 9 years kaya ang abogado, o 9 to 10 years. Titik ka pa ng bar eh. Sayang. Di ba? Sabi ni Ma'am Telma, is that true that ICC will be destroyed America? Ganito yan Kasi si Donald Trump nakipagsanib puwersa sa Russia, sa Israel, China, para sirain ang ICC. Ganito po yan mga kababayan. Wala pong karapatan si Donald Trump na sirain ang ICC. Una, ang ICC is not part of America. Malakas ang loob ni Trump, magaganyan kung parte ng Amerika yan. Europe po. Europe. At mga kababayan, may mga bansa po na miyembro sa ICC, magagalit po yun. Ito kasing ginawa ni Trump mga kababayan, parang si Digong yan. Silent martial law sa buong mundo. Hindi porkit ikaw yung presidente sa Amerika, ikaw na lang masusunod lahat. Yung mga maliliit na bansa, pagwawasakin mo. Pag hindi sumunod sa'yo, sisirain mo, wawasakin mo, pagbubumbahan mo, ganun ba yun? Tama ba yun? Hindi tama yung ganun mga kababayan. Ang ginawa ni Trump, nagkaroon siya ng sarili ng martial law, silent martial law sa buong mundo. Kapag may mga bansang maliliit, kaya niyang padurugin, kaya niyang pasabugin. Yan, pag hindi sumunod sa kanya, si Trump ay presidente lang ng Amerika, hindi siya presidente ng buong mundo. Hindi siya anak ng Diyos. Hindi siya si Kibuloy. Di ba? Napansin niyo ba mga kababayan? Gusto ni Trump sakupin yung buong mundo. Uy Trump, maghunos dili ka. Hindi mo pagmamayari ang Asia, hindi mo pagmamayari ang Europe at ang Arab. Amerika ka lang, doon ka lang magkuan, doon ka lang maglulo sa lugar mo. Maglulo ka, kalat mo pa sa iba. Diba? Walang karapatan si Trump, mga kababayan, sirain ang ICC. Bakit? Ang ICC is nasa Netherlands. Ang Netherlands is not part of America. Kung tayo nga, di ba, wala tayong magawa kung merong ilabas na warrant ang ICC kasi nga local court lang tayo, international court ang ICC, ang si Digong at si Trump walang pinagkaiba ang ugali niyan, pero kaya nga hindi sila magkasundo eh. Ayaw ni Trump kay Digong, ayaw din ni Digong sa Amerika. Ganun yun, mga kababayan. Ganun po yun. So, alam nyo na. Gets nyo na. Mga kababayan. Kaya, mga kababayan, sabi ng HOR, ito po, rinig ko sa inyo, isa pa. Bukod kay Senador Bato de la Rosa, may nais ding ipaaresto pa ang ilang kongresista. Alamin kung sino sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes, nakabante. Huli man at magaling, dapat mahabol pa rin. Ito ang reaksyon ng mga kongresista sa kautusan ng DOJ na arestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Pero para kay Akbayan Representative Percival Sindania, hindi lang si de la Rosa ang dapat managot. Dapat na rin daw isunod si Senator Robin Padilla na kasabwat umano sa pag-iskapo ni Senator Bato sa Senado. Sabi ni Sen. Robin, hindi niya tinakas si Bato. Pero inamin niya, nakasama niya sa kanyang getaway vehicle. Kung sino pa yung artista, siya pa yung siyakang acting. Kaya si Robin, talaga confirm na kasabwat talaga. Si Kabataan Party List Representative Renico naman nababagalan sa galaw ng mga otoridad. Usad pagong raw ang pagtugis kay De La Rosa. Paano hindi Pero mausad kapag aktivista aniyang may warrant, ayaw ng arestado agad. DILG. Sa atin, kailangan lang ayusin yung prioridades. No? Agaran ng epekto ng arrest. Dapat nun, pagdeklara pa lang ng Supreme Court at DOJ na pugante na si Bato, yung DILG, gumalaw na dapat yan eh. Andyan ang PNP, nandyan ang CIDJ, nandyan ang NBI. Bakit walang kuman? Hantayin nyo pa ba makalabas si Bato at tatawid ng Malaysia? Laban sa isang fugitive na may charge of crimes against humanity at hindi yung mga lumalaban lang para sa totoong pagbabago. Para naman kay ML Party List Representative Leila de Lima, ang pagpaparesto kay Senator Bato ay para sa mga nasawi sa war on drugs ni FPRRD. Tama. Pero ayon sa kilalang mga Duterte na si Congress Miao Kiko Barzaga, plano umanong arestuhin ang lahat ng kumukontra sa administrasyon. Paano hindi arestuhin yung mga kumukontra sa administrasyon? Nagbabanta, naghahasik ng lagim, gumawa ng fake news. Panahon nga ni Digong, yung teacher, nagsalita lang ng 50 million kung sino makapatay kay Digong, pinadamput eh.
Hindi man lang imuna inalam ni Digong, may 50 million ba talaga to? 'Di ba? Yung teacher na nagbanta, sino makapatay kay Digong? Bigyan ko ng 50 million, pero si Digong, putang ina, ultimo madre. Ganda-ganda, dapat ako muna nauna bago sila eh. Pag si Digong nag-joke, okay. Pag si Sara no joke, walang aresto. Pero yung teacher, damput. Kita nyo yan. Tapos sasabihin ni Kiko Barsaga, uubusin daw lahat ng mga kumakalaban sa administrasyon. Hindi kayo maaaresto, Kiko, kung hindi kayo gumawa ng katrantaduhan. Una, gumawa kayo ng fake news. Alam nyo naman ang batas sa fake news. Pangalawa, gagawa kayo ng rally dyan, tapos magbabanta kayo. O ano ba ang batas sa pagbanta? Pangatlo, gumawa kayo ng grupo na maghahasik at sabihin yung revolusyon. Inciting to sedition ang kaso niyan. Pagre-rebuild kaya hindi po kami nagtaka at hindi po nakakapagtaka kung bakit inaresto at aarestuhin kayo. Kasi nga, pwede naman mag-rally Marcos panagutin, Sara pababain. Ganun lang, di ba? Tapos, hindi yung, si Bongbong Marcos, adik yan, putang ina. Cutting his head. Isa lang naman ang kailangan naman, yung ulo ni Bongbong Marcos. Bakit kailangan magbanta? Alam nyo naman siguro sa batas kung ano ang kaso ng pagbabanta. Di ba? Sa bagay kasi, mga bobo nga kayo nga DDS. Kaya nga pag nagsama-sama kayo, hindi nyo alam yung pinagsasabi nyo, nakabuo na kayo ng kamalian eh. Di ba yung mga DDS, mga bobo yan. Pag nagsama-sama yan sila, hindi nila alam yung ano pinagsasabi nila. When emotions are high, the intelligence is low. Kasi nga inuna yung kuda eh. Hindi nag-iisip kung ano yung kinukuda. Emotions are high, galit na galit. Pero yung kaisipan, wala na sa isip kung ano yung pinagsasabi. Parang alam mo si Sara pag tinanong mo, Ma'am, ano po ba ang masasabi mo patungkol sa pandesal? Alam nyo, ang pandesal, para sa akin, hindi siya ordinaryong palaman. Di ba? Yung physically present, nandiyan kaharap mo in-interview, tapos yung mentally absent, hindi siya ordinaryong palaman. Kasi dati, yung pandesal, nung bata pa ako, ang palaman ko niyan, daing. Yung daing ba, yung tuyo sa Bisaya, ang daing sa Maynila, nakababad sa suka na may bawang at sibuyas at paminta. Kay Sara, ang daing sa Bisaya daw tuyo. Tapos, meron pa siyang isang sinabi na ang daing daw palaman sa pandesal, tapos tinanggalan niya ng buto, kaya boneless. Putang ina, no? Yung daing daw na isda, tinanggalan ng buto, kaya boneless. Saan ka nakakita? Pandesal, palaman daing. Putang ina, mga kababayan, kalain. Imagine daing, tapos palaman mo sa pandesal. Ano kay lasa nun? Tapos, magsasalita pa siya. Favorite ko, cheese whiz. Patay. So, yun lang mga kababayan. Yung ating reaction. Klarong-klaro mga kababayan na si Robin Padilla ay pinaparesto na ng mga kongresista. Patay ka din na. So, yun lang mga kababayan, no?